Dito mga nakaraan, labas kami ng labas. Punta kami ng punta sa mga piyestahan sa buong Pilipinas. Yan. Makikita niyo yung vlog nito. Merong isa kaming pinuntahan na lugar na napakasarap ng pagkain. Meron silang isang particular na ingredient doon na hindi naman bago sa akin. Pero dahil sa treatment nila, parang nagbago ang tingin ko dyan. Langka. Hindi na bago sa atin yan. Alam natin lahat yan. Eto, ano niluluto dito, George? Ginataan. Wala nang iba. Sa Maynila. Sa Maynila. At least, ako, sa akin. Parang hindi pa ako nakakain yan dito sa Maynila na parang sa labas ng gata eh. Tapos may na-realize kami doon. Yung langka, kapag niluto mo ng matagal, tapos, nag-breakdown siya, ganun po, oo. Naghihibla-hibla siya ng konti na parang karne. Yun. Oo. Alam mo yan. Alam mo yan! Para siyang karne talaga. So, yun yung gusto kong gawin ngayon. Gagawa tayo ng 3 recipe na itatrato natin, or siguro di naman sa itatrato, pero susubukan natin kung talagang pwede bang gawing, siguro hindi naman talaga totally meat replacement kasi hindi ko alam, may protina ba yan, ganyan. Nutrition-wise, hindi. Pero siguro taste-wise, alam mo yun. I'm sure, pasok ka pa rin sa New Year, New Me. Baka mamaya, nagbabawas ka ng kain ng karne. Baka pwede itong bagay na to. Alam mo, ngayon ko lang din na-realize, yung mga ginagawa nating recipe ngayon, para mga puro meat replacement, tulad nung nakaraan, yung balat ng saba, di ba? Yun, sa torta, sobra effective talaga nun. Ang sarap nun, promise legit yun. Ngayon, eto, baka ganun din, di ba? Sabi ko, ano ba recipe gagawin ko dyan sa lintik na yan? Paano kaya? Kasi hindi naman pwedeng giniling. Hindi naman pwedeng ginataan. Gaanong ginataan lang ka lang yan. Jackfruit Wellington. Shut up, ha? So, ang una ko naisip na putahe dito ay birria tacos. Kasi nag-birria tacos tayo nung nakaraan. Tirang lechon. Tirang lechon. Tapos, yung birria tacos na yun, talagang sobrang, strong yung lasa niya. So, yung una natin gagawin ngayon. So, ginawa ko na yung unang step. Kumuha tayo dito ng mga halo-halong sili. Siling ako. El Guapo. So, kumuha tayo ng arbol, guajillo, saka, ano ba yung isa? Nakalimutan ko isa. Basta 3 sili yan. Search nyo na lang. Binili lang namin. Birria pack lang yan eh. Alam mo yun, magkakahalo lang yan. Kung hindi nyo naman gustong gawin tong bagay na to, ayoko sabihin na kumuha na lang kayo ng tuyong sili kasi iba talaga lasa eh. Amoy pa lang eh. Ibang-iba na eh. Ibang-iba na talaga. So ngayon, pinakuluan namin to. Nalagay namin sa blender. Bawang na paubos na. Uy, may knock-knock tayo ngayon. O, ano knock-knock natin? Jackfruit. Jackfruit o kaya langka? May naramdaman akong paparating na puting butas. Ah! Cumin, pare. Ngayon natin yan dyan. Ito, oregano. Paminta. Tapos, dahil nga gulay itong gagawin natin, wala itong mantika. So, magdadagdag tayo ng mantika dito. Nga pala yung birria tacos na gagawin natin, hindi talaga to birria tacos. Actually, nagsimula to bilang empanada. Pero naisip ko lang, yung laman ng birria tacos, maganda rin naman sa empanada. Tapos, kaya rin ako maglalagay ng mantika. Kasi, essential sa birria yan eh. Mamaya ipapahid ko rin sa empanada to. Ewan ko, tingnan na lang natin. Naglalaro lang naman tayo dito eh. So, chicken oil. Yan. Tapos, ang gagamitin natin na langka dito, ay eto ng nakahiwa. Pwede rin naman yung malalaki. Kasi di ba ang birria tacos, hibla-hibla yan. Tulad ng paboritong pelikula ni Ian, di ba? Pero eto, maghihibla-hibla pa rin naman to. So eto langka, lagay natin dyan. Ulitin mo, langka, ang pinakamalungkot. Dahil, hindi ko alam kung isasama ni JJ yon. Kung sinama ni JJ yun, malamang binlip niya yun. At kahit i-blip niya yon, alam kong alam niya yun. Nalagay natin yan, Dayan. Oo, Dayan nga. Saan? Dayan. Saan? Yan. Pakuluan lang natin yan. So, eto, medyo matagal and hopefully umabot sa puntong, naghihibla-hibla. Diba? Sir, masyado ka na namang malapit. Habang sinasalang yan, siguro duro tayo sa pangalawa natin. Okay. Sound, legit sound effect yan, pre. Lumalabas ang pagkakarne ng langka kapag medyo hibla-hibla siya ng konti. Yung mga parang may fibers ng karne. Ba't tayo mag-try? Kasi sa pinaka-basic na ginagawa natin na braised sa karne. And that is menudo. Actually, hindi lang basta menudo. Medudo, apretada, caldereta, mechado. Lahat sa atin, lahat ng klaseng protina sa atin, kinakamatisan, tapos sinasarsa. So, eto talaga yung pinaka-basic ba. Ngayon, may mga suggestion na lumalabas dito kanina. Bakit hindi mo i-roast beef? Bakit hindi mo medudo? Ganyan, ganito. At tandaan natin, ito ay hindi lasang karne. So, kailangan natin ng tulong ng mga sarsa-sarsa para maglasa siyang siguro, maglasang karne. Ngayon, madagta po siya. Ito yung dagtang hindi maganda. May na-discover pala ako kay Alvin kanina 5 minutes ago. Si Alvin pala, kapag nagbabalat ng mangga, after niyang balatan yung mangga at nahiwa niya na, huhugasan niya. Kasi lang madagta lang.
Gusto ko lang malaman sa mga inaanak ko dyan, meron pa bang taong ganun o weirdo talaga ang kanila, Alvin? Kasi pork chop na natin yan, tigas. Yan. Nga pala ito, pinatanong ko kay Ami di sa palengke, Midi, bakit nakababad sa tubig yan? Kailangan ba yun para mabawasan yung dagta? May ganun-ganun ba? Ang sabi, hindi naman daw. Para lang daw hindi umitim. At hindi daw binababad sa tubig yon. Sinasawsaw lang daw siya sa tubig na may sodium. Ngayon, anong sodium? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng sodium na sinasabi nila. Ayan, medyo malagkit nga siya. So, kung dudumi yung kamay ko throughout this episode, alam niyo na kung bakit. Medyo mahirap talaga Naku, hindi ako makakapag makakapag-cellphone. Sabon. Try mo nga sa pader. Ay! Ha? Tenenene! Tika. Lagay na natin to dyan. Kinamatisang... Langka. Lang... Sorry. Ulit! Kinamatisang... Sige, yan muna natin yan. Tingnan natin kung matutusta. Ayan nyo, medyo natutusta naman siya ng konti. Ngayon, tuloy na natin yan na minudes. Yashibu. Wangba. Saka, Tiskama. Kunti lang. Hop. Ito na nyo, mga inihaw na karne. Nag-ihaw tayo ng langka nung nakaraan. Pero kasi, hinog yun. Hindi natin alam kung ano mangyari kapag ganyan katusta yung tawag mo dyan? Hilaw na langka. Pwede kayo mag-tomato sauce, pero ako ang gagamitin ko ay tomato paste. Sorry. Sir! Kasi... Hello! Tatalo-talo niya. Oy! Isa lang natin yung tomato paste, tubig. Tapos ngayon na-realize ko, dapat hindi ko masyadong hinahalo. Kasi nagkakadurog-durog siya. Ayoko nga magkahibla-hibla to kasi gusto ko medyo chunk siya. Patis. Tapos dahil nga ito ay walang lasa, gusto ko lagyan ng lasa. Lagyan natin nor chicken powder, yan. Yan. So ngayon, ito, i-brace lang natin. Mamaya ko na ilalagay, bumili kang patatas carrots, di ba? Mamaya ko na ilalagay, pero ang gusto ko lang muna dito, mapalambot lang muna natin yung langka na hindi ko na masyado hinahalo-halo para kuha pa rin natin yung pagiging chunky niya, di ba? So, doon na tayo sa pangatlo natin putahe. Next natin putahe, eto pinag-uusapan namin kanina. Originally, dapat binagoongan to. Pero parang hindi ako sold doon. Parang lahat naman lagaman ng bagoong masarap eh. Di ba? Kahit ano pa yan. Kahit poklat yan, binagaman ng bagoong. Ba't di mo subukan? Ayan na. Patay ka. Patay ka. Huwag makamakati yan, pre. Didilaan ko naman eh. Grabe yan. Kasarang-kasa ko lang bitaw. So, naisip na lang namin dito. Sabi nung iba, lumabas yung suggestion na pastil. Pero bakit hindi natin i-atras ng konti? Bakit hindi natin gawing adobo flakes na lang? Tawa. 'Di ba? Kaysa pasil. Kasi siguro kung adobo flakes mo siya, mapapasil mo siya. Ngayon, ang hindi ko alam dito, mapapalutong ba natin 'to? So gagawa muna tayo dito, no medyo masabaw na adobo flakes, yung tulad ng ginawa natin kay Erin Niman. Tulad ng ginawa natin kay Erin Niman! Kapag tinatanong, hindi sumasagot. Kapag hindi tinatanong, kuta ng kuta. Tapos, kapag napatuyo natin, kapag nagawa natin siya successful na gano'n, subukan nating isagad pa. Subukan nating pirituhin, matuyuin. Ewan ko, medyo maraming mantika. Wangba, dahil mga tao dito ay wangbo. Ayan, ano lang muna natin to? Isa yun. Pakrispihin. Tapos ito ang gagamitin natin langka dyan, yung nakahiwa ng maninipis. Kasi ganyan din naman yung gusto natin mangyari. Tsaka madagta po, madagta. Opo. Ganon. Tapos suka. Tapos, mga lola dyan, pikit muna. Hello. Kasi haluin ko. Alvin, nakapikit yung lola. Wag mong anuhin. Hey. Tapos tubig. Sasabuhan ko talaga to kasi gusto ko tong maluto at Sabaw. breakdown! Paminta. Damihan natin. Dahon ng laurel. No chicken powder. Kung ayaw nyo maglagay niyan, di wag. Walang problema. Ngayon, tatakpan lang din natin yan. Pakukuluin. Palalambutin hanggang magkadurog-durog. Tapos, tingnan natin kung gagana ba. Ngayon, habang ginagawa natin yan, gawa na tayo ng ating empanada doon. Dito sa menudo natin, tira mo to, Rania. Ayan, medyo tumatagos-tagos na siya, pero konti pa. So ngayon lalagay na natin yung patatas carrots natin. Oh, green peas pare. Oy, who's there? Jack Pronto. Pamela po, nagayahin ng jackfruits. Midi, ayokong nananakit ng damdamin ng tao. Bin, titiim ka ba nito? Kumakain ka ba niyan? Di ba episode ko eh? Hop, hop. Pok bala. Sorry. Yan. Medyo malambot-lambot na yung langka, pero tingin ko pa to eh. Pag mas lumambot pa, mas maganda. So bigyan pa natin ng konting oras to. Ngayon, habang niluluto pa natin yan, gawin na talaga natin yung balot na empanada. Itong balot ng empanada na to, hula-hula na lang din to. Tapos wala tayong ilalagay dito kahit anong, siguro pampaalsa. Knock. Ay! Who's there? Jackfruit. Jackfruit ho. Pamela.
O, tubig. Hindi ko na susukatin to. APF. Hindi na rin sukatin. Asin. Gusto mo ikaw na? Ito kasi. Anong tawag dito? Asin! Druga! Chicken oil? Para mapula. Knock-knock. Jackfruit. Jackfruit! Ang jackfruit ka naman. Druga! Sayang yung 3 segundo ng buhay ko. Tinutukso-tukso. Sige, i-rest natin ng 20 minutes yan, tapos balikan natin. Ang ganda-ganda nun, pre. Harina. Tingnan natin yan sa chopping board. Ngayon, kung titingnan nyo to, medyo parang na-need na siya, pero hindi pa. Ganun ang nagagawa ng 20 minutes. Walang alsang mangyayari dito. Sadyang pinarelax lang natin ng gluten para lang hindi siya sobrang hirap. Masahin. Gusto mo ikaw magmasa? Hindi po, sir. Okay. Harina sa kamay, tiklop, batak. Druga! Hindi, bali pala. Batak, tiklop. Stretch and fold. Kita nyo, hindi ko nire-wrestling. Yung dough. Tapos, hindi rin siya masyadong malagkit sa kamay. Saktuhan lang, di ba? Op. Kapag medyo lumalagkit na, Harina. harina. So, pagkatapos yung inid to ng around mga, siguro 5 to 10 minutes, pwede nyo i-rest uli. Tapos, lagay nyo lang dyan. Again, hindi naman aalsa yan. Paparelax lang uli natin yung gluten. Tapos, pwede na tayo magpalaman. Tapos, salang na natin yung panalo. Tingnan mo. Uy. Uy! Uy. Oh, binagsak ko lang yun. No meat menudo. I mean, naglagay ka ng chicken oil, naglagay ka ng nor chicken powder. So, hindi pa rin talaga to vegan Ilocosur. Ano pa rin to? May meat product. Oh, may patis, di ba? Isda yun. At eto na, pare, ang ating menudong langka. Na mukha namang masarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero bago yan, iyan. Picture mo na yan. Camera namin, malapit na. Malapit. Oy, sir! Sir. Malungkot na, sir. Malungkot. Bakit ka lumbay? Hindi kasi, na-realize ko lang, Oh. kailangan ko ng protina para sa gains ko. Uy. Eh, walang protina yan. Oh. Kuha tayo protina mo, Miggy. Uy, sir. Hindi, sa freezer. So kapag inaamoy mo siya, amoy siyang matamis. Siguro dahil prutas na nga naman kasi talaga ang langka, di ba? Hindi ako nagsusubscribe sa idea na kailangan kainin mo ang gulay kasi healthy yan. Hindi ako naniniwala doon. Kailangan kainin mo ang gulay kasi masarap yan. Secondary na lang yung ano niya, yung health benefits niya. Hindi ako naniniwala doon. Pucha, kailan ba gumana yan? Kailan gumana sa bata yan? Kainin mo yan para lumaki at lumakas ka. Buong buhay natin, ano tayo ng papay? Kumakain pa tayo ng spinach araw-araw? Hindi. Sadyang kailangan lang talaga humanap tayo ng paraan paano pasarapin yung mga gulay para wala nang pilitan sa mga batang kumain ng gulay. Tapos eventually, kapag tanda nila, doon nila maririp yung benefits ng bagay na yun. Kuha tayo. Ay, chunky siya. Oh. Yan pare. Ang the perfect bite. Pre, Oh. ang sarap. Ngayon, tikman natin yung yung hibla-hibla. Yan o. Tira mo, iso mo dito. Yan, di ba? Parang karne, di ba? Parang karne. The perfect bite. Para siyang ulam na hindi imbento. Alam mo, yun yung greatest compliment dito eh. Kasi meron mga ulam na pagtikin mo pa lang, pucha, experimental to. Alam mo na agad yun eh. Oo, pinagtripan lang. Pero eto kasi, ay lasang ulam na matagal lang niluluto sa probinsya ng nanay mo. Parang gano'n yung datingan ito. Ang sarap, magluluto ako nito. Masarap, di ba? Masarap siya. Ay, pre, sabi ko sa inyo, lasa talaga siyang ulam. Ngayon, huwag tayong maglokohan dito. Hindi to karne talaga. Hindi siya karne, pero hindi mo hahanapin yung karne. Hindi ka parang kumakain ng ginisang kangkong. Ah, hindi. Hindi ganon. Substantial yung kinakain mo. Ang tanong na lang dyan, masarap ba? Yes, masarap siya. Kita mo. Nalingat lang ako saglit. Ano nangyari dyan? Nauka. Ha? Oo nga, pwede. Si- Masarap siya. Oo. Si George at si Amity ay mahilig pareha sa gulay. Mahilig din si Randy Hindi rin. ko naman hanapin talaga yung karne. Di mo hahanapin yung karne. Yan, parang yan. Baka gusto yan. Si Yung Jeje? Oo, hinahanap yung langka eh. Ay, tama. Tanggalin mo yan sa jib mo. Akitin natin si Jeje. Patikim natin kay Jeje. Ang aming holding area na pag walang bisita. Stock room. Sir, nauubo ka na, sir. Ay, nauhubo Sir. ba? Nasaan yung tao na nagtatago sa langka? Yung tao na nung tikim shot na, magtatrabaho kuno. Nasa desktop, oh!
Nasa desktop! Tangay, may kausap ako kayo, nag-upload ako. Alta Warrior. Ang galing eh. Kita ko yung kamay eh. Ang bilis eh. Pero hindi talaga ikaw ang hanap namin. Si Yeye. Ang buong pangalan niya, Yeye Bonel. Yan. Yan ang mga empleyado dito. Kaya ang mga empleyado. Si Jeje, ano rin yan, bukang bibig din niya ay langka. Tama lang ka ba yan? Lang. Ba't kayo umakyat talaga dito? Oh, yes, para sa'yo talaga yan. Yabang na shaker, oh. Naka-heli mix pa talaga ang ulol, oh. Lalapot yung tubig dito. Hindi, sir. Ha! Lagyan mo kanin. Pero pag di mo alam na lang ka to, Mm. yung, Di ba? Malapit lang din siya sa karne. Wah. Malapit siya sa karne. Tikman mo kaya. So, 4 ang nangyayari lang sa lahat ng langka sa Pilipinas. Yung isa binibenta ng hinog, yung isa minamatamis, yung isa ginagataan, yung isa nabubulok sa puno. Ha? Nabubulok sa puno ang langka bago mo pitasin. Nakaw, di ba? Kasi Oo. bigay sa kapita. Ngayon, magiging 5, 6, 7 na yan. Kasi, yung pang 5 natin ay minudo na. Pero masarap to. Masarap siya. Ay, Belvin. Bin, pagbigyan mo kami, isa lang. Langka lang to. Oo, isa lang. Ayan na. Ayan si Squidward. Buo yan. Ito yung sinasabi ko eh. Kapag ayaw ng tao, ayaw niya talaga. Wala tayong magawa. Kahit gano'n masarap, kahit si Gordon Ramsay paglutuin mo yan. Si Alvin, kapag kahit pagwigin mo yan, pag suotin mo ng wig, may poknat pa rin. Hindi mababago yun. Teka lang. May ano? Ninipis yung gains mo dyan, pre. Walang protein yan. Manipis ang protein yan. Meron pa kaming 2 putahe, pero inakyat ko na yan kasi si JJ. Kasi pagkatapos mag-edit, mag-gym yan. Oo. Sige na. Pero masarap. Masarap, di ba? Gagi, no joke ah. Sabi ko nga kanina, ang descriptor ko dyan, para siyang isang putahe sa probinsya ng nanay mo. Oo. Ay, akit ako, magtatrabaho ako. Sabi niyang gano'n. Hindi kausap niya talaga si Miss Fly. Kausap si Miss Lloyd. Kausap si Miss Lloyd. Tingnan mo, pag lempo yung content, lagi nasa walang kausap si Miss Lloyd. Laging bubukas yung gate sa gilid. Miss Lloyd, kapag ikaw binababaan ni Alvin, lempo content nun. Noong araw na yun, kapag hindi ka sinasagot. Oo. Kapag may tatawag, doon lang sa hallway. Oo, sa hallway lang, hindi umaakyat. Pag Pag gulay yung content, aakyat, mag-early out pa yan. Pasado kay Jeje. Diba? Napakasarap nga naman kasi talaga. Ngayon, yung langka natin, pakita mo, yung adobo, ayan. Alam mo, feeling ko, nag-exist na tong bagay na to. Talaga. Teka lang ha. Adobong langka. Meron. Pero may gata. Oo. So, ginataan langka lang din yun. Ngayon, haluin natin to kasi gusto nga natin, ito ay paborito rin yan? Hibla-hibla. Ngayon gusto ko lagyan ng konti sukal ah. Para sa konting... Teka lang. Teka lang. Bago ko lagyan. Kasi susubukan nga nating ipastil to. Matutuyo kaya to? Parang, oo, no? Turmeric. Tsaka mantika. Mamantika ang pastil eh, di ba? So, dyan lang muna yan. Ngayon, eto. Ano pa? Ayan, nagmukha talaga siyang ano. Pucha, pag pinakain ko sa anak ko to, hindi niya na malalaman to eh. Ngayon ko lang konti sukal ah. Para sa konting... Mista. Up! Di ba? Tira mo, pre, mukha na siyang pastil oh. May tosta na nga oh. Parang yung paborito kong rapper. Ito stakli. Ang pastil may konting tamis yun. At least yun natitikman ko. Pero mas konti. Linuray lahat ng luto, may tabi. Isa talaga. Oh, at eto na, pare. Ang ating adobong langka at pastil na langka. Na mukha namang masarap parehas, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman. Na natin yan. Pero iyan, picture mo muna. Konti lang. Ang galing. Ito pre, masasabi ko mukha talaga siyang manok. Mukha siyang, nagluto tayo with Erin Neiman eh, di ba? Hinib lang manok, tapos ginawang adobo, di ba? Yan pare. Ang the perfect bite. Ang sarap. Malasa siya na parang pwede mong ilagay na ano, parang pastil nga, yung konti lang sa taas, parang ganun. Kung masarap yung kanina, mas masarap to. Oh. Ano? Tumatawa-tawa po. Ano? Kasi, pre, yung hiniblang manok, kapag hinibla mo yan, tigas ng anong kanin eh. Kapag hinibla mo yung manok, tapos binuhusan mo ng ano, ng sabaw ng adobo, higop na higop talaga. Ganon din to. Yung kanina aminin ko, parang hindi siya karne. Pero eto, malapit sa hiniblang manok talaga. Di ba? Kaya trabaho ka na ulit. Sige na. Oo. Sa pastil, na dapat wala namang masyadong malayo ang pinagkaiba nito. Pero, looks-wise, pag tinignan mo, camera 2, pag tapatin mo to, yan. Malayo yung itsura nila sa isa't isa eh. Di ba? Ito may tusta, tsaka mas tuyo, mandilaw-nilaw ng konti kasi nilagyan natin ng... Arthur Merrick.
Siya tinatanong ko, sir, eh. No coaching, sir. Yan ang the perfect bite, pare. Hoy, ikaw nga uli. Para makumpare mo lang. Ikaw na magsubo. Bago yung tosta, ha? Di ba? Malayo, pre, malayo sila. Kagi, malayo sila sa isa't isa. Kung natikman nyo. Kailangan yung matikman to, pre. Ano mas masarap sa dalawa? Parehas masarap eh. Oo. Pre, sobrang, I'm out of words. Kasi ang galing eh. Anong pinagkaiba nun? Parang 5 minutes sa trabaho lang yung pinagkaiba. Ginisa mo lang sa konting mantika. Alam mo, minsan tuloy, napapaisip ako, ano yung dahilan kung bakit minsan merong mga isang klaseng ingredient na nakakulong na lang sa isang potahe? Sino ang nagdikta ng bagay na yon? At higit sa lahat, sino ang nagbigay ng takot sa mga tao para hindi na itry sa ibang bagay? Para kasing dumating na sa punto na, sige na, basta may maulam na lang. Nawala na yung ano eh. Try nga natin to, baka magustuhan ng mga anak ko to. Isa rin kasing factor dyan, kapag nag-serve ka ng kakaibang bagay, sa mga taong hindi masyadong open-minded, matik yan, hindi masarap yan. Ano ang sinabawang manok? Tinola. Tama kayo doon. Hindi weird yun. Pero ang sinigang na manok, kakaiba yun. Hindi common yun. Kung titignan mo yung pagkain, as yun lang, nang wala kang nire-refer na kahit ano, masarap ba itong pagkain na to? Yes or no? Yes. Ang madalas sa sagot dyan. Ang problema lang, di kasi ako sanay eh. Siguro wala sa mga nagluluto ang problema. Baka ang problema ay nasa mga kumakain din. Baka nakasanayan na parang, eto yung kinakain ko buong buhay ko, eto lang ang tama. Kung gugustuhin natin na i-encourage yung mga tao na magluto pa ng mga maraming kakaibang bagay, saan dapat magsisimula ang pagbabago? Nasa kumakain o nasa nagluluto? Sa nagluluto, tingin mo? Feel ko sa kumakain. Hindi, kasi ako naniniwala ko dito. Lahat ng nagluluto, merong inclination yan mag-try ng bago. Kasi ang hirap-hirap nga naman nung ikaw na yung nagluluto araw-araw, tapos may gusto ka lang itry, tapos mapipintasan ka pa ng pamilya mo, mahirap yun. Kapag sa inyo pa lang, hindi na makalusot, paano tatanggapin ng buong Pilipinas yan? Paano tatanggapin ng buong mundo yan? Kung ikaw pala, sinosoplak mo na agad yung nanay mo, yung tatay mo, yung kuya mo. Bigyan nyo ng tsansa. Tapos magbigay kayo ng malinaw na sagot. Bakit hindi ko gusto yung bagay na yan? At hindi po pwede yung, di lang kasi ako sanay eh. Hindi pwede yun. Hindi counted yun. Pwede mo sabihin, sinabi ni Alvin, legit yun. Hindi ko kasi gusto yung texture. Okay lang yun. Teka lang, may tumatawag. Sasagutin ko muna to, pero legit pre, try nyo tong dalawang to. Napakasarap. Oh, eto na. Pre, parang birya yan, no? Ngayon, masyado siya masabaw. Kasi sa birya, sinasawsaw pwede. So, paghihiwalay natin yung karne tsaka... Sabaw. Sabaw. Hindi. Alam ko lang susunod kasi idol kita. Okay. Yan, ngayon, palalamigin lang natin ng konti ito bago natin palaman. Tingnan natin marami pa yung sabaw na nakuha. Yes, yan. Kasi ang gagawin nga natin dito, i-empanada nga natin to. Pero, isasawsaw pa rin natin. Di ba kasi may isawsawan yun? Yes, yes. Di ba may isawsawan yun? Maraming salamat. Kiri na siya. Ay, ang kinis. Parang puwet ng baby na bagong pulbos. Pwede nyo i-prito to, pero hindi namin ipiprito to. Iyaano namin to. Oven. Para lang maiba naman. So, it's different. Parang gusto ko medyo lakihan yung empanada. Mga kasing laki na Jamaican patty. Diyan na muna yan. O, nahati na sa dalawa. Ngayon, nahatiin naman natin sa... Tatlo. Ano ba to? May directive ba to? Kaya ba ganito yan? Kasi nagtatanong kasi Huwag ka magtanong, hindi kami sasagot. Hati ko sa tatlo. Kapag sumobra, okay lang. Kapag kinulang, pwede nyo pagtagpi-tagpiin. Walang problema dyan. Gawin nating as bilog as we can. Yan, sumusunod yung dough natin kasi hindi natin masyadong in-stress ba. Ngayon, tutumpok natin yan sa gitna. Paalsahin natin. Keso. Ibatak mo yan. Tapos isagad mo. Ay, yan. Oy, who's there? Jackfruit to! Jack and fruit. Ang sarap mag-jack and fruit. Okay. Okay. Anak na ka rin. Oh, who's there? Jackfruit. Jackfruit who? Everybody. Jackfruit's back! Alright! O, pwede ko na ba itiklop to? Pwede na ba? Oh, kukunin nyo lang ng konti to, tapos tiklop nyo ganyan. Hindi naman na masyadong mahalaga yan. Gusto nyo, tinidorin nyo na lang eh. Cut mo nga muna yan. Payaw mo na mag-isip ng knock-knock ng mga to. Busog na busog yung empanada natin. Ngayon pupunasan natin yan ng chicken oil. Ano ba to? Hindi namin to bebek para maging healthy kuno ah. Pucha, nakita ko ba, pinahira din namin ng chicken oil. Hindi yun yung point. Iba lang talaga ang... Maaga pa po. Talagang iba lang ang texture ng ng tinapay kapag na nabebake kaysa na prito.
Puputasan natin to isa lang kasi maganda yung dough natin. Selyado siya. Kailangan lang may lalabasan ng Hangin. hangin, sir. Sasalang natin to sa oven. 190 degrees Celsius para medyo maganda yung browning niya ng konti. Di ko alam ano may itsura talaga niyan kasi minantikaan din natin so medyo mas may enhance ang konti yung browning niyan. Pero wala kasi tayong nilagay na asukal o gatas doon sa dough. So medyo hindi rin na-promote yung browning niya. So hindi natin alam kung ano mangyari dyan. Habang nakasalang yan, gawin natin yung sausawan, pare. Mabilis na tamad na sauce lang, pare. Sibuyas. Huwag lang natin konti. Gaya natin dyan. Pwede nyo mahiwain na lang ng tuluyan. Pero ito yung tamad na version. Doon na. Basta. Hindi ka na makakain eh. Gaya natin dyan. Bawang. Konti lang. Lenggi. Kuha tayo ng kinchay. Ito natin konti. Sir, pansin ko yung mga ganyan, mga fibers, medyo nahihirapan gumiling yung food processor. Ito ano lang to, inventong sauce lang to pero feeling ko masarap eh. Yan naman nagsisimula ang lahat ng sarap. Pokrat kalbo. Naiyak tuloy. Ayun o. Ano? Kalbo, pokrat. So, kunin natin to. Ito yung sinala na sarsa kanina. Kuha tayo ni Tay. Tapos, para lang sauce na sauce siya kasi medyo napalapot ng matindi. Tubigan natin ng konti. Yan. Chicken oil. Etong birya tacos, di ba Mexican to, sikat na sikat. Galing talaga to sa Cebu. Ay, talaga? Mm-mm. Bakit po? Halabirya. Patis. Patis ba yan? Patis nga. Check ko lang tong ating empanad. Oy! Ay! Ha! Druga! George, iba mo dito yan. Sasaluhin ko yan. Na nakapikit. Oh. Ah. Ay, eto. Ang laki, oh. At eto na, pare, ang ating langka, birya, empanada. Pwede ba nating tawagin gano'n? Mukha naman talaga napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Manan natin yan, pero gawin slow muna konti lang. Wala nga slow-mo. Ay! Ang kesang. Ay, wala pa yan, ha? Oh, kuhain natin to. Alauna. Alas 2. Alas 3. Ano yung biyak? Bango. Eto, hindi gumana dito yung butas. Kasi, ayun, kita-kita dito. Nabarahan ng keso yung butas. Oo, humarang yung keso. Pero eto sa iba, wala namang problema dyan. Actually, ang ganda ng tingnan, di ba? Ang ganda ng alsa. Tikman natin to. Hindi na, kuha tayo nitong... Ay, hindi. Sinasawsaw eh. Oo. Ganun yun. Yan. Yan pare. And the perfect bite. Druga! Kung kanina, sinasabi ko na hindi ko naman tinatago yung pagiging karne niya. Pagiging gulay niya, pepekaya natin pagiging karne. Pre eto, pucha, karning-karne talaga. Dahil dyan, Alvin, dahil eto ang pinaka hindi lasang langka. Tikman mo to. Yan. Oh, di ba? Di ba? Hindi mo na talaga nalasahan yung langka. Tapos yung timpla, kamusta yung timpla sa'yo? Ay, umisa naman. Aba, sabi ko sa inyo, yung mga anak nyo ayaw kumain ng gulay. Eto nga, matandang ayaw kumain ng gulay. Napakain natin ng gulay. Paano pa yung anak mo uto-uto? 30 lang ako. Ganito. Pwede, di ba? Kunin mo na yan. Meron lang akong aaminin sa inyo. Medyo undercook yung dough ng konti. Dito sa tiniklop. Pero dun sa taas, saka sa ilalim, hindi. Dun sa tiniklop, medyo undercook ng konti to. Konti pa sana. Lasa mo ba yung langka? Hindi ko na alam eh. Basta lasang lasang Spices. Spices. Lasa masarap na palaman siya. Ganun siya. Mentras parami ka ng parami ng nilalagay na pampalasa, mas pakarne siya ng pakarne. Kasi mas, kung tutusin, wala naman talagang lasa ang langka. Di ba? Talagang yung texture. Di ba? Opo! Talagang lang, yung texture lang talaga. At dito talagang durog na durog siya. Alam ko yan. Alam ko yan, tunog na yan. Yan ang comment of the day. Sino ba yung comment na yan? Ang comment na ito ay si Ann Biniegas. Hello Ninong, saktong-sakto yung video mo today sa akin as solo parent na virtual assistant sa gabi. Dahil madalas kulang sa tulog, naghahanap ako ng mga ulam na pwede kong lutuin para sa mga bata na mabilis at masarap. Sana makagawa ka ng mga ganitong mga videos para may iba kaming idea kung paano magluluto ng masarap pero mabilis lang gawin. Sana sa 2026, Ninong, makapag-share ka din ng mga gulay na pwedeng itanim sa mga paso
na pwede sa bahay at maliit ang space. Gaya ng mga nasa condominium. More power Ninong sa team. Looking forward po ako sa finals ng Kusinerong Baka. Yan. Pinaalala nyo pa, kinabahan si Ian. Napag-usapan na rin naman natin yan na baka i-discuss natin yung hydroponics. Diba? Kasi may pinuntahan tayo, di ba? Hindi kasama si Alvin nun eh. May pinuntahan tayo sa probinsya ba yun? Nakalimutan ko. Nueva Ecija ata yun, pre. Tapos parang tinuruan niya kami ng hydroponics. Tapos may contact na rin ako sa kanya. Magkausap na rin kami. So, kapag lipat doon, baka pwede natin gawin yung bagay na yun. Kahit saan actually. Yung medyo malaki yung gusto ko eh. Mas maliit ng konti dito. Depende na lang. Depende. Siyempre, aaralin pa lang natin yan. So, wala din magpasalamat sa'yo kasi nanonood ka sa amin. Ganyan. Maraming salamat. Kahit gabi na, kahit pagod, kahit stress, kahit gwapo ako, nanonood ka pa rin. Maraming salamat sa'yo. And sana, huwag ka magsawa. Ang gaganda ng mga niluto natin ngayon, dapat 3 ways na naging 4 ways pa. Kasi, yung isang dish na hati pa natin sa dalawa. Ako, sa totoo lang, medyo surprised ako. Lalo dun sa adobo at pastil. Masarap siya. Etong sa sa empanada na to. Dito mo siya pinaka hindi lasang karne. Pero again, ayoko nung ganong idea. Ayoko nung itago natin ng gulay para kunyari karne siya. Kailangan kainin natin ng gulay kasi masarap siya. Marami siyang uses, hindi lang dahil healthy yan. Paglaki ko, hindi ako magkakapoklat pag kumain ako ng gulay. Alam mo yun? Hindi. Bakit yun yung example? Sorry. Hindi sa dahil lang yung kainin natin ang mga gulay kasi masarap yan. Tama. I mean, medyo bias ako kasi ako nga ay gulay man, isda man, prutas man, pogi man. And kung gusto pang makaparod ng mga ganito, ayan, picture lang dyan. I love you mga anak. Teka lang, ano? Wala ka pang code. Habang nag-iisip ako ng code, gusto ko lang sabihin na available na ang ating dalawang bagong design ng Nino Line merch. Meron tayo ditong Pugad Baboy, Paul Medina na puti. Meron tayong Mecha, number 2. At syempre, since nandun ka na rin lang sa shop, umorder ka na rin ng perfume spritz. Pogi ka na, mabaho ka pa. Ingat lang sa mga peke, pare. Ayun, nag-iisip lang ako ng codes. Bilang ba yun? Wala eh. Sarap po. Eh, di ba, utang muna yung quote of the day ko pag dadalawang quote ako next time. Kasi kayo, kung pwede kayo mangutang ng knock-knock, dapat ako rin. Papasa po ba yun sa upper management? So, yun lang mga inaanak, habang sila nanginginain dito, ako ay kanina ko pa pinipigilan pa. Pangalawang dish pa lang. Cut! Medudo. Druga!